Good morning po sa inyong lahat. Pakibati mo muna ang katabi natin ng good morning. Mainit na morning, no? And happy Easter po sa inyong lahat. Sabi ko na nga ba, wala na eh. Tatama rin na tayo niya, no? Hindi kayo nakinig ng mga nagdaang linggo ho. Happy Easter sa inyong lahat. Yan, no? Tandaan ho natin until Pentecost Sunday. We will still and can still greet each other Happy Easter. At ano ang bunga, ano ang bigay ng panahon na ito? Pag-asa at liwanag sa buhay ng maraming tao at ng mundo ngayon. And this fourth Sunday of Easter becomes more special because of the celebration that we have, the Good Shepherd Sunday. Kaya pinahanap ko yung aking damit ng mabuting pastol. Ayoko nang suotin yung isa kasi dinudukdok nila yung itim. Akala nila dumi. Mata ng tupa yon. Binulag nila yung tupa. No? Kaya hinanap ko na yung mabuting pastol. No? Ito'y ibinigay lang sa kung saan galing taguan ho. No? Good Shepherd Sunday. Kasabay po nito ay ang tinatawag nating World Day of Prayer for Vocation. At hindi ko na ho pakahahabain muna itong introduction ko dahil kailangan niyang umalis. At tayo nagpapasalamat sa Diyos, binigyan tayo ng isang bagong lingkod, bagong makakasama kahit sandali lang na larawan at paalala na kailangan nating ipagdasal ang bukasyon. Pag sinabing bukasyon, of course, mayroong bukasyon sa pag-aasawa, sa single blessedness. Tanggalin niyo po yung pag-iisip na, kaya hindi nag-asawa yan, masungit kasi yan. Kaya hindi nagka-asawa yan hindi. Bukasyon din ho yun. Kaya nga ang tawag ay single blessedness. Ikaw ay tinawag sa ganyang antas, uri ng buhay, sapagkat may natatanging misyon ng Diyos para sa iyo, hindi man sa pag-aasawa, pagmamadre o pagpapari. Pero ngayon pong araw na ito, nais ko pong tawagin ang ating pong brother, the new big brother. Hindi naman siya masyadong big, kagaya ni Reverend Joshua. Big talaga yun, ano? Ito, medium pa lang, no? Baka lumaki ho ito pag alis dito sa atin. Si Brother Mart, pwede ho ba kayong dun sa gitna at kayo ay aming ipagdadasal? Espesyal na araw po ito kay Brother Mart. Aalis din ho siya sapagkat ngayong araw na ito ay gagawin ng kanilang formal admission to the Holy Order. Konting-konti na lang magiging pari na rin si Brother Mart. Tumayo tayo ho at ating ipagdadasal si Brother Mart dahil nung Biyernes, patawarin niya ako, birthday din ni Brother Mart nung Biyernes. Kaya all out na ang ating prayer for him. Okay? Samahan niyo po ako sa aking pagdarasal para kay Brother Mart. Lord God, we thank you for the gift of Brother Mart in our community as he received now the gift of time to prepare for the holy orders. Continue to give him good health, protection, guidance, and most of all, holiness. Make his mind, his thoughts, make his words, make his actions, make his intentions and desires holy. Always lead him to holiness. As we pray for him in preparation for the life of priesthood, grant him, Lord, all the graces he needs. Protect his family and loved ones. Forgive him for the imperfections, for the mistakes, and always guide and lead him all throughout his journey to serve you and your people. Mary, Our Lady of Assumption, be the mother of Brother Mart every day. Be his companion that will lead him to the love, to the peace and hope of Jesus Christ, your Son, whom we serve and follow. All this we ask through Christ our Lord. Congratulations and belated happy birthday, Brother Mart. Palakpakan po natin si Brother Mart Adarlo. Wow. Thank you, brother. Alam ko aalis na siya kasi pupunta siya ng seminaryo. Please all be seated. Salamat, Brother Mart. Thank you. Wag ko kayong mag-alala. Magbabalik din yan kasi marami siyang trabaho dito. No? Pagtatrabahuhin natin. But thank you for that beautiful moment
that we give to Brother Mart. Alam nyo ho, yan ang kailangan namin. Kaming mga pare, ang mga relihiyoso. Kaya nga ang kasabay ng Good Shepherd Sunday ay World Day of Prayer for Vocation. Ipagdasal nyo po kaming mga pare. Ipagdasal nyo po ang mga magpapari at mga nagpapari. Na manatili kaming tunay at tapat na lingkod lamang ng Diyos. Hindi lingkod ng kung sino-sino. Hindi lingkod ng para sa kung ano. Mahirap po itong buhay na ito. Kung mahirap ang buhay pag-aasawa, mahirap ang maging single, mahirap din ho ang buhay relihiyoso. Hindi ho madali. Kaya nga, hindi ho katanggap-tanggap yung ikaw ay palipat-lipat ng iyong trabaho, ng iyong grupo, ng iyong sinasamahan. Bakit? Ang hirap kasi sa kanila eh. Ang hirap kasi doon eh. Saan ka makakakita ng buhay na walang hirap? Bahagi ng buhay natin. At sinasabi naman yan ng ating ikalawang pagbasa lalo na. Napakagandang paalala. Kapag nahihirapan ka dahil nagsasabi ka ng totoo, ang ganda ng sinabi, nakinig ho kayo mabuti, ang ganda ng second reading. Kapag nakakaranas ka ng paghihirap, dahil pinipili mong gumawa ng mabuti, dahil tumutulong ka, dahil nagmamahal ka, dahil nagpapatawad ka, kung nakakaramas ka ng paghihirap, ng pag-uusig, dahil naninindigan ka sa totoo, sa mabuti at tama, huwag mong isiping, lugi ako dun ha. Parang lugi ako. Ako na yung tumulong, ako na yung gumawa ng maganda, ako na yung gumawa ng mabuti, ako pa'y nakakaranas nito. Samantalang yung mga sorry, mga walang ya, mga walang ginagawa, at walang magawa sa buhay nila, kundi manira, mang-away, manloko, manlamang, parang paisi-isi lang. Lord, hindi ba ako lugi? Ang ganda ng sabi ng ikalawang pagbasa. If you experience suffering for doing what is good, that is a grace from God. Bakit? Sapagkat tayo ay nagkakaroon ng pagkakataong makahati sa dinanas ng Panginoon na siyang walang sala. My goodness. Siyang walang inaanong mali. Pero siya tong nagbuhat, yumakap ng paghihirap para sa atin. Sinong lugi sa atin? Kaya nga napakaganda ng araw na ito. Alam mo ko, lahat naman tayo may kanya-kanyang ideal priest. Kaya nga kailangan namin ng dasal ninyo. Ang tanong ko kasi ngayon ay hindi lang kung paano ba maging pare. Hindi. Ang tanungan ngayon ay ano ba dapat? Sino ba dapat ang isang pare? Siguro meron na kayong kanya-kanyang idea, picture, ng gusto ninyo ng klase ng isang pare. Kaya nga, sa kanya ka lagi nagsisimba. May tatawag pa sa opisina, sino magmimisa? Anong oras si Father? Kaya nga sa kanya kayo nagsuserve. Kaya nga sa kanya kayo nakikinig. Kaya nga sa kanya kayo nanonood, nagfa-follow. Bago ako nagpunta ng Lebanon last February, as in weekend, parang nagpunta ako noon Monday. Friday, Saturday, nakapagbigay ako ng recollection sa seminaryo nung kila Brother Mart. Ako sa theology at may isang pare na kilalang kilala. Online lalo na. Siya yung sa philosophy. Pagpasok ko ng kainan, ay nandun na yung isang pare. Tapos pagpasok ko, may isa lamang pare ang nagsabing, wow, puro para mga influencer ang ating mga recollection master. Aminin ko sa inyo, hindi ako naging komportable sa mga sandaling yon. Nahiya at natakot ako. So ito na ba ang larawan at tingin sa akin, sa aming mga pare? Influencer?
It should not be. You pray for us that we may remain only a minister of God, not an influencer in this world. Kundi lingkod lang ho. Kaya mahirap eh. At tayo, hindi lang ho kami. Remember, nung tayo ay bininyagan, tayong lahat, we all shared in the priesthood of Christ. Pag sinabi kasing threefold ministry of Christ, as priest, prophet, and king, pag sinabing priest, ito po yung ating misyon na ipalaganap ang ating pananampalataya. Ito yung ating misyon na ipahayag ang mabuting balita. Hindi lang kami yon, tayong lahat. At bilang mga binyagang Kristiyano-Katoliko, isinasabuhay ba natin yon? Kaya ba nating manindigan kagaya ni Pedro sa ating unang pagbasa, kagaya ng mga alagad? Na kaya pa rin nating magsalita sa ngalan ng ating pananampalataya? At saan daw makikita ang ating pananampalataya? Sa ating mabuting gawa. Ang kasulatan na ang nagsabi, ang pananampalatayang walang gawa, patay. Ang kahapon ho, nasa Cardona kami, sa Our Lady of the Most Holy Rosary Parish, sa dambana ng Mahal na Birhen ng Sapaw. Nakapunta na ho kayo doon. Ang ganda ng simbahan. Ay talagang bundok pala yun. Dahil dinala natin ang relikya ni San Charbel Macluf. Ang ganda-ganda ho ng simbahan. Pero ang pinaka-maganda ho doon ay yung tanong ng mga tao, matagal na palang patay itong si Saint Charbel. Bakit ngayon lang siya nakikilala? Bakit ngayon lang siya, siguro lalo na sa Pilipinas, maybe sa ibang bansa, Australia, America, pero bakit sa atin, ngayon lang? You know, always believe in God's most perfect and right time. Sa panahon na ito, binigay niya ang isang banal na pari. He is not a well-known writer. He is not a famous preacher. He is not a church builder. Construction. No. Ano ang sabi ng paliwanag tungkol sa paring ito? No fame, no preaching, only God. At yun ang dahilan siguro. Tamang-tama sa panahon natin ngayon. Kung saan ang labanan, kompetisyon, paunahan, pagalingan, paramihan. Siguro magandang pagnilayan natin, hindi lang kaming mga pare. Ang ganda ng gospel natin. Ilang beses sinabi ni Kristo, I am the gate. Ang dami niyang sinabi, di ba? I am the living water. I am the light. I am the bread. And now sabi niya, I am the gate. Speaking of the gate, this coming September, we will celebrate our Jubilee year, 75th anniversary ng ating parokya. At isa po sa mga pinaghahandaan kapag Jubilee year ay ang tinatawag na Jubilee Door. At itong linggong ito, baka magulat kayo, ay aayusin ng ating main door ng parokya bilang paghahanda po sa ating Jubilee year. Pagtatalunan pa namin, kasi kung aling door ang gagawin nating Jubilee door. Pero kahit na ano pang gawin natin, kahit lahat ng pintuang yang gawin natin Jubilee door, gayakan natin. Let us not forget, there is only one way to enter to our salvation and to heaven. At ito ay ang pasukin natin ang buhay ni Kristo. Pasukin natin at manatili tayo sa buhay ni Kristo. Ang buhay na punong-puno ng paglilingkod, ng pagpapatawad, ng pag-ibig, ng kababaang loob. As we continue this celebration, my dear friends, as we pray for vocation, religious, married, single blessedness, let us not forget, there is one
universal call and vocation. And that is the call to holiness. Lahat tayo tinatawag, katulad ni San Charbel, ang buhay kabanalan ay ang buhay ng pananatili sa Diyos lamang, sa Diyos lagi. Amen. We all stand now and